Game! Let's go! Let's go! What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tigas Channel. At syempre muling nagbabalik si Marikita, ang inyong Battle Hatolan ng taon. Kamusta na po tayo? Lahat sa mga nasalanta po ng bagyo, ingat pa rin po at sana po ay makabangon po tayo ng unti-unti. At pag-pray lang po natin na sana ay makayanan natin ang lahat. Basta wag lang po tayong susuko. Basta tayo ng konting comment, naaliw ako dun sa ibang comment. Salamat dun sa mga magagandang comment, no? Na nagbibigay ng saya, ng tuwa sa akin. At meron din namang mga comment na nakakapagpakirot ng aking puso. At ang special shoutout natin today is saka talaga sa puso, si Ronel Miano 1605. Ang sabi niya doon sa comment with Madam Magda, sabi niya, sure ka sa mga comment reaction mo, te? Halatang wala kang alam, te. Sabi niya. Magre-respond naman tayo dun sa comment ni Kuya Ronel Miano 1605. Kahit sinaktan mo yung puso ko, gusto ko malaman mo na nakapag-aral naman ako. Nakatungtong naman ako ng College of Arts and Letters, University of the Philippines, Diliman. So, yun. Nakapag-college naman si Madam. Ayan, payat days. Ayan. Isa sa kurso ko ay pag-arte. At ang major ko ay performing arts. Tapos nag-aral ako ng business sa NCBA. Nag-transfer ako. So, yan. Payat days. Pag nakita mo ba ako, kasakay mo ko ng FX, lilibre mo ba ako ng pamasahe? Hirap mag-aral no? Pag wala ka ng pamasahe, 25 pesos back then yung FX. Tapos tinry ko na hindi magbayad kaso nahuli ako ni Manong kaya nagbayad pa rin ako. Pero yun nga, sa UP medyo mura yung pamasahe, diba? 750 pa dati nung panahon ko. 2007. Alala ko, sumasabit pa ako sa estribo kasi punuan Tapos, pag break, yung pag vacant mo, punta ka lang ng Philcoa Jollibee. May Jollibee pa dati, pero ngayon wala na, diba? Dun sa Philcoa. So, yun, yung mga fun memories ko ng college. Medyo masakit lang yung ibang parte ng college days ko kasi palagi ako nabubully. Mahirap kasi yung pamilya namin Pag mahirap ka, tapos gabi ka na umuwi, syempre makikisakay ka dun sa mayayaman mong kaklase. So parang maliliit ka din. Kasi umabot na kami minsan ng 12 midnight. Tapos may mga threat ako na nakukuha. So, yun. Anyways, nag-aral ako dito sa Amerika. Nakagraduate naman ako. So, yun. Ano bang hindi ko alam? Kuya Ronel Miano, 1605. Pa-comment naman yung hindi ko alam. Pero, yung good news ko sa'yo, nag-aral naman si Madam kahit papano. At alam ko yung mga arts. Kung hindi ko man na-explain sa inyo yung mga basic, kasi etong pag-reaction video ko ay hindi ko talaga target na i-explain linya per linya yung sinasabi ng mga MC. Ano yung pwede kong iambag sa reaction video ng iba. So, ito yung ambag ko dun sa mga reaction at review ng mga idol nyo. Diba? Kasi, kung i-explain ko pa yung mga basic na line per line, ginagawa na nila yun. Bago sana kayo mag-comment ng hindi maganda, ito pong reaction video ko po, inuulit ko po, ay dun ako tumitingin sa mas malalim na impact. Kung ano yung impact niya sa society, kung ano yung natutunan at matututunan, ano yung binibigay niyang aral sa atin. So, kung minsan matatawa ako dun sa mga mabababaw, kasi napasaya nila ako, diba? Kasi natuwa ako. Pero, para i-explain ko yung line per line, hindi po ito yung reaction video na hinahanap nyo.
Yan, marami na pong gumagawa nung ganong video, kaya pasensya na kung hindi ko maiisa-isa, line per line, yung laban. So, pasensya na po. Hindi po ako walang alam. At salamat sa'yo, Ronel Miano, 1605, dahil sa'yo ikaw yung isa sa tao na nagbibigay sa akin ng inspirasyon para mag-aral pa. At kasalukuyan pa din po ako nag-aaral, no? Continuing education lang kasi everyday is a new learning, di ba? Pagkakataon nating matuto. Kahit hindi degree, di ba? Continuing education lang. Everyday mag-aral ka kahit hindi ka kumukuha ng degree. Mag-aral ka, mga certificate program, ganyan. Hindi ko naman hinahangan na magkaroon ng mataas na edukasyon. Ang hinahangad ko lang is yung self-improvement, di ba? Yung self-growth. Yan. At sana makita nyo rin yun sa sarili nyo. Di ba? Sana one day, di ba, makita nyo sa sarili nyo na gusto ko rin mag-improve, gusto kong maging matured enough para makontrol ko yung sinasabi ko sa ibang tao. Kasi ako, wala akong control sa sinasabi nyo, di ba? Ang kaya kong kontrolin is yung actions ko, yung words ko, at importante yung mga salita. Nakakasakit, nakaka-inspired, di ba? At kung may chance tayong mamili, sinasabi ko at sinasuggest ko, pinapayo ko palagi na piliin natin maging mabuti, di ba? Piliin natin maging mabuti sa kapwa natin, di ba? Ngayon pa na ang gulo-gulo na ng mundo. So, yun lang. Ang dami ko na naman dada. Thank you so much sa maraming request. Isa-isahin natin to, no? Pero, may bago, di ba? May bago. Mod 6 threat, di ba? Palita sa akin ni Boss Tikas na natalo daw si 6 threat. So, titignan ko kung bakit. Yeah? Samahan nyo akong reaksyonan ng video na to. Di ba? Ang laban nila. So, yun. Inulit ko, hindi ko na isa-isahin yung linya nila, di ba? Di ko na anuhin, di ba? Pero anyways, sana ay makapulutan ka ng aral. Tara, PSP, di ba? Ay, kinakabahan ako. Anong nangyari? Anong nangyari? Sige, let's go. Sabi ko kasi nung nakaraan, kasi sabi niya sa akin, sabi sa akin ni Boss Tikas, 2 days na lang, laban na ni Mo, tsaka ni Six Stars. So, nag-excite siya. Tapos, sabi ko, anong gusto mo? Panoorin natin together. Tapos, mag-shot na lang tayong dalawa. Chill lang na reaction video. Tapos, sabi niya, may pasok ako eh. Sabi niya, so sayang. So, okay yun. Papanoorin ko mag-isa. Tingnan natin. Let's go. Six Stars Mod. Oh. Bakit ganun? Wait. Asan? Ang dami nag-release na hindi PSP. Tama ba? Bakit ganun? Dahil wala pang 6 Threat versus Moth. So, yun. Hintay na lang pala tayo kasi ayokong suportahan yung mga namirata. Hindi ako ganun. Syempre, doon pa rin tayo palagi sa official channel. No? Kaya, habang wala pa, habang hindi pa nila pinopost, eto na lang muna, Pistolero versus Mod, diba? Pang warm up. Let's do this. Come on, let's go. Syempre, bago tayo mag-start, shoutout PSP Entertainment. Pa-react lang po si Madam. Yung reaction ko naman, hindi naman masinsin. Kaya, huwag nyo na akong pasinin. Let's go, let's do this. Nanalo ng coin toss si Pistolero. Pinili niyang mauna si Mot. Matira, mayaman, pangil, sa pangil, sagparan na! Yo! Una sa lahat, salamat sa mga napadayo pa sa amin. Sa mga kapwa Kabitenyo, makakaasa kayo sa akin na manalo o matalo, papakita ko pa rin na hindi tayo iyakin. Yo! Pero kung bakit nga ba bineto, di lang yung basta palabas na dramahan.
Bilang dayo, inisip niya yung galit ng Cebuano, baka sa dahas pamadaan o sa labas mapaabang. Nataranta lang talaga at baka mabash nga na naman. Kaya nga siya hasbula, na rush yan, malamang. Pero Pinagtanggol niya si Phoebus, 'di ba, yung nakaraang incident kay J Black, 'di ba? Umurong yung hatol, pero para sa akin malinaw Mot 'yun, 'di ba? Malakas si Mot doon eh. Kaya J Black assuming na siyang mananalo. At pag nilagay mo talaga sa utak mo na ako yung panalo dapat, 'di ba? Kaso lang yung pag-walkout niya doon hindi masyadong naging professional. pumayag na ako mag-advance sa kabila ng mga imbento mo na rules. Kapalit ng dagdag bayad, gagawin ng mas secure. Imbis na luto, let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid sa apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasul. Teka, puro kay Boss pinanatuon yung mga bungad ko na tira. Samantalang sa lapad ng kalaban ko ngayon, ba't parang di ko nakikita? Sa Cavite ba naman ginanap ni Phoebus, di representante yung bibida. At gaya ng lumang pangalan ng Imus, nakalimutan na yung bisita. Pistol here! Kahit una sa lahat, wala ka naman dapat, nagkamali lang ng dikta. Nung inalo ka ng PSP ni Phoebus, gusto niya lang sabihing mag-gym ka. Kasi ang taba mo na, brother. Pero ironic na agad yung angle. Paano ko hahanapan ng butas tong pistol kung wala namang muscle? Kasi tignan mo naman, napunta na sa batok lahat ng balat mo sa leeg. Mamaya habang bumabanat, pwede nyong i-check lalo pag nakatagilid. Sa likod, dalawang taba yung magkapatong, parang may extra siyang bibig. Kaya pala rinig na rinig kahit di mo na itodo. Sipin mo, pag tumatangu-tangu ka, yan yung nagsasalita ng oo. Kasi bukod sa battle rap, ginawang buhay katakawan. Nagkabunganga kabilaan. Yan, pwede ka nang tutukan ng boom mic kaliwat kanan. Sa pagkain ng sagad, di na nagawang mahinto. Kahit nangangain na ng kwintas, yung taba sa balat na impok. Diyan niya raw naaalalang kampiyon siya kasi nakakagat sa ginto. Champion bars. Oo, kampiyon. Kumugan at isabuhay, 2 tournament na panalunan. Pero saglit, ikukwento ko lang din kung paano niya yun nakamit sa panggugulang. Una sa sunugan, si Kairam yung sinet para maka-advance ng mabilis, humiling na tong madupang na makipagpasahan ng sulat, magmukhang magaling lang sa batuhan. Siyempre, ikaw yung mas ahead kaya napilitan ng patulan. At yun na nga yung binisto ni Castillo kung saan galit kang napuruhan. Sa isabuhay ran mong di rin great, puro easy stage tsaka baguhan. Sunod si Poison dun sa blackout. Sa halip na magsalpukan, binigay yung kampyonato, hating kapatid sa balatuhan. Pero nabatid ko rin na utang lang yun upang yung panalo mo sa round 1 ng matira mayaman, siya naman yung maghatid, yun ang pabalik na kasunduan. Kaya wala akong bilib sa mga tropeyo mo o belt, yan ay hindi makatarungan. Pag yung kalaban alam niyang pwedeng humigit, didikit yan kalaunan. Mag-iisip siya ng ideyang basta di siya yung gipit sa sang-ayunan. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. O ano, traidor na ba ako? Porkit binisto tong hayop? Pues ako'y di natatakot. Kung tingin mong tinira kita patalikod, di magrebat ka na lang din gamit yung bibig mo sa batok. Nashock ako. Hindi ko na-expect. Hindi ako nalakasan kasi iba yung Mot para sa akin eh. Parang nakaset na sa mind ko na malufet. Pero yung round 1 niya, nasayangan ako, hindi ako nalakasan sa entrada. Hindi ako nalakasan sa intro niya. In-expect ko na mag-start siya ng strong. So, hindi binigyan niya ng benefit of the doubt. Niligtas niya si Phoebus, 'di ba? So, parang nanginayang ako sa part niya. Pero, okay naman yun. At least, parang binigay niya yung round 1. Parang
ginawa niyang, dito ko na to gagawin para mas better yung iba kong round. Sana. Diba? Sana. Tingnan natin ang pistolero. Lahat daw ng pagiging kampiyon ko, pandaraya, sinasabi nitong bobo. Eh ang tanong, nung nag-champion ako, bakit kinongrats mo ko? Kinangina mo? Tinitira mo pa si Pibus? Ang dami-daming sinasabi nito. May pa 13-13-0 ka pa, si Pibus lang pala babadibag sa'yo, putang ina ka. Nagre-reklamo yung mga fans mo nung laban mo, tapos wala kang ibang ginawa kundi gumanon ganon. Alam nyo, tawag doon, pusod ng kampyon. Nakakaawa, ginawa siyang bata, halatang kinakabahan. Pagtapos kamut-kamutin kanyang tiyan, suso niya naman kanyang pinaglaruan. At dahil sa body language mo na yan, aming napag-alaman na meron kang pusod ng kampyon at utong ng talunan. Tangina mo. Kukinangin to sa video. Ang ganda nun, no? Ang ganda nun. Para sa akin, malakas na ano yan. Yung punchline. Ang humble, ginagawa mo pa kaming tanga. Kunwari ka pang ayaw mong manalo tapos nandito ka na. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba? Tangina, nung binawi ni Boss P yung panalo, yung smile niya naging frown. Nag-walk out, umupo sa sulok pagtapos siyang pagmukaing clown. Lakas maka Kendrick, yung humble biglang napasit down. Motherfucker. Di ba? Kasi technically, Boss P, si J Black yung panalo, tama? Pues eto ang tanong. Ba't nung si Aklas nag-back out, si Shay Rumekta semis, ba't nung si J Black nag-back out, nandito ka ngayon? Dahil yung sayang yung chance na mapromote yung album at makuha yung simpatsya ng tao? Dahil technically lamang ka pa rin sa mga boto ng hurado? Well, mapa-album o battle, wala kang napanindigan dun, gago. Huling-huli ka sa akto. Ikaw mismo umaayaw nung kinasahan ka ng panalo. Man, kaya paano mo nagawang marap dito kung sa sarili mo mismo hindi mo deserve yung pagsampa? Tinanggap mo pa rin kahit di nakatanggap-tanggap yung mga nabitawan niyang pa siya. Naiintindihan kita sa kabilang banda, kinikita natin dito, di lang barya. Tsaka di pwede matapakan yung pride mo pare, marami ka pang kailangan sa kanya. Nasa bulsa niya lahat ng needs, wants, pati yung magagamit mong weapon. Kaya nga di nangilag sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon, man. Tulugan niyo ako. Pero, kung tulog yung audience, pero ang ganda yun, di ba? Ang ganda nun. Isa sa childhood na anime ko yan eh. Doraemon, Damulag. Ang ganda ng visual nun actually, di ba? Kahit anong gawin mong laban kay Damulag, pero palaging nandyan si Doraemon para tumulong sa'yo. Ganda nun. Nasa likod niya si Doraemon. Di na wala sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon. Nandito ka, gago. PSP namin, pangil sa pangil. Yung sayo para sa papasok. Ending, siya naman nagbenta ng ticket. Ilang daan dyan sa Euromecta at nag-PM. Home court advantage, sobrang obvious na kayang-kaya mong gamitin. In short, pinapasok ako sa hawla mo para magiling sa iyong ngipin, pero lahat lang ng mga tinae mo sa Cebu ang siyang napili mong kainin. Gusto mo i-promote yung album mo? Paano makukumbinse yung mga adik na sincere yung lyrics ng album mo? Kung sila di makakain, nalulunok mo yan ang buo. Paano mo makukumbinse yung mga tulak na tumigil at magbanat ng buto kung ikaw mismo nagbebenta ng hindi mo gusto, tangina mo? Nagmamalasakit ba ka mo? Kay Sayad, Saito, Batas, Apex at iba pa? 83% ng kalaban, adik na parang personal niyang kilala? Tapos may pa-album-album ka pang nalalaman, tangina ka? Eh kahit hindi mo i-release yan, ang dami mo nang kinanta. Putang ina. Pansin niyo yung mga inikot na angle. Cebu, J Black, Bito, album, pati yung pagpapakahambol, tsaka pag-upo sa Gedli. Nadamay pa yung PSP, pati si Boss Ping naka-steady. Well, sadya akong pinakain lahat ng ine-expect mong angle. Regalo ko sa iyo yung Bessie. Tropa kita, ayokong masayang yung mga rebat mong naka-ready. Kaya sige, balik! Lapit! Ilabas mo, gigil mo, kap. Siguraduhin mo lang na di ikaw yung tatapak sa sarili mong trap. Lakas nun, no? Gusto ko rin yung yung nagbebenta ka ng
ayaw mo naman. So, naging problema ko to eh. Kasi dati nasa beauty industry ako eh. So, ang hirap no, pag nagtetest ka ng products, tapos kailangan mong i-ano sa mga tao na gusto mo rin yun para sa commission. Kaya, nagagets ko yun. 'Di ba? Maaaring sinasabi niya na pinupush mo tong liga na to kahit ayaw mo naman. Pwedeng gano'n, 'di ba? Pwedeng gano'n. Ang ganda nun, may pulot. Para sa akin may pulot yun. Kaya para sa akin yung round 1 ni Pistolero, malakas yun. Kompletos, recados. Marami siyang angle na nilapag. Strong yung start niya. Strong din yung ender nung round 1 niya. Kaya para sa akin, bibigay ko kay Pistolero yung round 1. Go, second round. Yo! Dinamay pa yung laban namin ni J Black. Halatang ignorant. Oo, sa Cebu, puro di pagsang-ayon yung narinig yung chant. Pero paglabas ng video, mga battle rap fans mismo nagbalik sa akin ng panalo. Rumispeto ka sa People's Champ. Kaya kung iaanggulo mo pa yan, talagang nakakaumay. Yan ay bunga lang ng selos at inggit at ang nagsisilbing patunay. Mas naging maingay pa yung round 1 ko sa tournament kaysa sa mga kampyonatong nakamit masasunugan at isabuhay. Tapos nagbenta daw ako ng ticket. Tangay na, may isip ba to? Una sa lahat, kung di kami nagbenta ng ticket, wala silang ipang TTF sa'yo. Kasi real talk, ayoko na sana mag-advance, sabi ko sa post. At yung salita ko, ayokong kinakain. Pero naalala ko, nung round 1, nagre-reklamo kang mas malaki yung binayad nila sa akin. Magpasalamat ka na lang bilang kaibigan, tinupad ko ang iyong hangarin. Pumayag na akong mag-advance kapalit ng kasunduang gawing pantay yung TF natin. Kwento ko lang, napadpad kami sa Tondo. Dinalaw namin to nung minsan. Kung saan dinala kami sa Ugbo. Puta, binida niya agad yung mga solid na kainan. Di mo to pwede itanggi. Di ba para ka nahirinan? Kasi habang naglalakad kami, puta, tinawag siyang Steel One. Sumimangot, natigilan. Siyempre, public figure yung gusto neto. Dami pa namang tao, tsaka hilera din yung pwesto. Kaya naglakad-lakad ulit kami. Nang bigla na namang may tumabi. Pa-picture, Bostolero! Real talk! Sa sarili mong lugar para kang pinagtripan. Bostolero ang puta, payag ka nun, wordplay ka ng fan. Pero seryoso, nadama ko yung ines na nagkiskisan niyang ngipin. Biglang sumama yung tingin, parang nagdilim yung paligid. Sa battle rap, lakas mang asar. Sheesh! Galing pa mag-filler, pero pikunin lang sa fan. Daig niya pa bitter, kasi gusto na manapak. Manakit na yung trip niya sa gigil. Doon na nakilalang pistolero ka nga. Dumidiin yung grip pag na-trigger. O ano sasabihin mo? At least may bayag. Papalag. Pues supot pa rin to. Kasi kahit magpakitang kakasa o kahit matrigger ka pa, di ka pa rin putok sa inyo. Bukod sa amoy. Alam mo kung saan ka paputok? Sa pagbebenta mo ng sex toys galing China to Pinas. Kaya anong pistolero, baka dildulero, malamang niyang ethics mo, pinyas. Astahang kala mo kung sino, pero yung karakter neto dilikas. Seller ng dildo, tsaka pampalibog, halatang peke yung tigas. Pero Nax, artista na si Peace, sa Batang Quiapo na pa-extra. Puro reaction, walang speech, parang pipitong punyeta. Ano kala mo, astig, tsaka big break mo na repa? Eh kung wala ka namang script, anong papel mo sa eksena? Tapos lalaitin mo si Luxuria na sa respeto, pinangalan ng Jambalaya para lang ipahiya. At least doon, nag-rap siya sa gitna. Tanginang to kung makapagsalita. Alam mo talaga yung eksena niya may salita. Huwag mo na kasi piliting isiksik yung sarili mo sa scene na hindi kaya dalin. Di yung pag may kasama kang mahilig mag-adlib, pinag-iisipan mong sipsep at mapapil. Mastapit, wag ka naman din kasi magmagaling. Ang masakit, sa kabila ng pagiging tondog ang represent at saka feeling na kartel, may bit-bit kang ang barel pero walang nakaipit na lapel. Sa pangaasar ko lang pinarating pero sa pakiramdam niya mabigat. Kilalang freestyler pero sa aktingan siya'y mahina on the spot.
Kaya yung susunod mong scene, aabangan naming lahat. Kung talagang magaling ka magbalik, doon ka sa TV magrebat. Jo! Wala daw tayong Lakas yun, ah. Lakas yun na back at siya agad eh, diba? Marami siyang nilapag. Feeling ko malakas. Malakas naman. Kasi nakita ko sa mukha ni Pistolero na naapektuhan talaga siya doon. At parang true story talaga. Ang ganda ng storytelling na binigay niya mo. Yung flow nung pag-storya niya. Maganda. Tsaka, ang hirap nun, no, nung mapagtripan ka sa sarili mong lugar. Yung hindi ka kilala nung mga, nung mga kalugar mo, di ba? Nakakatawa na nakakainis yun, di ba? Pero at least may nagpa-picture, di ba? At least may nagpa-picture. script, sabi nung Bano. Di mo ba alam na kinabisado namin yung pinaka-importanting tango? Pag nag-uusap sila kidlat, nakaganyan lang kami, oh. Kung kinangin naman, tagal namin kinabisado nun. Men, real talk. Ako naman magre-real talk, putang ina mo. 2 months ago, nag-PM to sa amin. Sa GC namin nila kay Ram. Sasali daw siya ng gang kasi uso. Personalan na. Sali na din daw kami para sure ball. Basta ako, sasali ako kahit yung asawa ko tumutol. Putang ina mo ngayon ka pa nagagaganyan, yung mga gumanap na gusto na ng tahimik na buhay utol. Ano yon, mula pa 2024, buhay mo dito na ginugol. Hinawakan mo ang dasma hanggang sa nasugbo. Tunay na ninong ng anak ni Jojo at ni Undo. Nakipagsabayan sa mga hamon, umantong man sa patayan. Meek and chill yun ay tindahan ng lahatan ng bantayan. Tangina mo! Tanginan to! May paganyan-ganyan pang nalalaman. Pero nung nahinuha niya na kami magkalaban, bigla-bigla ako iniwasan. Di ba? Naalala mo, PSP sa Subic? Sabay-sabay tayo lumabas. Sobrang ilang mo sa akin, kinakausap mo ko paatras. Inangina mo, nag-uusap-usap tayo sa gate, kinang-ina ka. Natapos conversation natin, nasa parking ka na. O, tawa rin siya, oh. Ano yan? Pampalabas ng gigil? Hugot angas laban sa akin? Nag-iipong ka ng init, pare? Tara, gasolinahan pa natin. Wala akong planong apulahin ang iyong desire. Pistol here, motherfucker. I fight fire with fire. Tangina. Ganyan siya bumatel, tol. Damay na pati pakikisama. Yung battle rap, naging rat race dahil lang sa dinadaga ka. Pwede kang sumaksak, tumadyak, o sumapak man lang sana. Alam mong asintado yung pistol, pinili mo pang dumistansya. Diba? Ano ba iniiwasan mo? Na may masabi ako ditong bagay na di dapat malaman ng lahat? Para sa ampa, Tomas, matagal ka nang nagkakalat. Tangina nung ahon nga, pinilit mong ibaliktad yung may sayad bato. Sa bato may daya. Kaso nagkulang ng letra at palpag sa pagtahi. Kaya nakipagbaliktaran na lang siya kay Salome Salvi. Kaso di pa rin yun yung solve sa mali. Dinaan sa pakulo para yung palakpakan ay mahakot. Pero yung nawawalang letra, di nagpakita at yun yung nakakasulasok. Dahil yun ay simpleng pag-ami na dinaan lang sa pag-amo. Kaya yung nawawalang di, dun kay Salome pinasok. Pistol here. Diba? Dapat pinatato mo na lang, putang ina mo. Nagbabanggit ng pangalan ng porn star para yung linya magkatira o baka para makatira. Kunwari para lang sa punchline pero yung mensahe kumikilya. Nagpaulan pa ng simili ang puta, gusto lang pala maglabas ng similya. Gago! Ano? Napapasandal ka na sa sikat? Wag mo na kasi pilitin. Ba't di mo na lang aminin na hindi na ikaw yung dating mot? Ayaw mo na sa dating mot. Kalmado na atila na wala na din yung yabang at di maikakailang nahihiya ka na rin magbaliktaran. Mula sa ito sayad hanggang umabot sa sagpangan, bumalik lang si mot pero hindi yung inaasahan. Tangina, kung may isa pang decent round na na-spit si... Oh shit, di nga. Ramdam ko. Ito yung real talk mo. Ang ganda nun, yung bumalik si Mot, pero hindi yung inaasahan ng Mot. Ganda yon, man, ramdam. Si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang walang fanbase sa Cebu. Nakita siyang demotivated nung wala siyang fanbase sa Bisaya.
Ulit. Iulit. Kung may isang decent round pa na na-spit si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang demotivated nung wala kang fanbase sa Bisaya kasi ikaw yung young kid na crowd favorite pero parang di na yata. Ganyan talaga, wala nang favoritism kapag hindi ka na bata. Aware si Boss P sa issue, kaya nga nandito tayo eh. Baka sakaling bumalik yung gigil pag may kababayang umalalay. Battle sa inyong hometown, ako pa napili niyong kadamay. Squatting inimbita, parang di na kayo nasanay na kaya kong maging komportable kahit hindi ko to bahay. Tulugan nyo lang. For ilang years, 3GS at si GL lang yung nag-ingay. Naalarma ka lang at iyong napagtanto na yung eksena ay dinominate ng train at squatting at naging home along the Riles yung tagpo. Bahusay kang artist, maganda music, karerang maayos ang takbo. Pero hindi mo na to ruta, Thomas, magstay ka sa tracks mo. Amen! Woo! Game pa, gising pa ba? Ramdam ko, na-feel ko yun. Yung sincerity. Kahit na dinudurog niya si Mot, kahit dinudurog ni Pistolero si Mot, parang mas naramdaman ko yung concern, pare. Parang, pre, ano nangyari? Diba? Parang, nangyari sa'yo? Diba? Okay ka lang? Yung parang ganun. Okay ba tayo dyan? Parang ganun eh. Parang ganun yung feels na binigay sa akin ni Pistolero. At nakakaano yun nakaka-alarma. Na parang, ano nangyari sa'yo, Mot? Diba? Bumalik ka nga, pero ikaw ba yan? Anyari? So, ganda nun. Para sa akin, bibigay ka pa rin kay Pistolero yung yung round 2. Tangina. Humina na daw ako. Yun nga rin yung pansin ng mga tao. Sa gitna ng battle rap na may metang pabago-bago. Yung dating batang hindi mapigil. Yung gutom daw biglang naglaho. Yun nga nag-alis na ako ng gigil, ba't hindi pa rin matalo? Pansin nyo ba? Pinipilit niya na lang yung mga anggulong mahina. Pero ox lang. Kahit ang layo na ng mga tira, grabe ka talaga, Mr. Longbam. Oo, malahams, yung pagka-bonjing di matinag. Pwede ring lesbiana na pinilit maging hip-hop. Sa grupong 3GS, ikaw lang yung tinatawag nilang hipag. Kasi please naman, kahit magpakaastig ka dyan o mag-artista man, wala talagang karisma hanggang charis ka lang. Kasi kung susuriin, walang swag, kahit suotin mo pa lahat, anumang angas idaan, walang masculinity ma-attach. Sobrang chubby, walang cuts, maputla yung kutis ng balat, mukha kang buling anak mayaman na di pinayagan magpatats. Pag nambuli ang lakas, kasi sabi niya nung gubat, natakot sa akin mga champion nyo. Talagang ayaw niya tumahan. Hinamon pa si Akata para may hype na makuhaan. Sabay banat ng, ako'y kontento at masaya. Sinumbat niya dun sa laban. Bitch, please, isa kang bulaan. Kung kontento ka talaga, ano pang gusto mong patunayan? Pues kahit magtanong ka sa lansangan, talagang di ka irerespeto dyan sa alias mong tangan-tangan. Kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan. Kaya pala sali ng sali kahit sa amateur league, basta sa papuri lang ma-mention. Kahit puro rookie yung nakahain, pues sikmurain mo tong lesson. Sa battle rap ka nagpakain, naging panulak mo attention. Grabe yung gusto mo sa battle, inuhaw ka sa validation. At gamit istilong pangmamak, pagmumukaing wak yung pagrarap ng kalaban niya, na idadaan muna sa komedya para yung simpatsya mas mahatak pa. Mapapansin nyo yan madalas sa mga banat niya. May magdadagdag ng konting adlib pag ramdam niyang pumapalya, hanggang sa magpapaliwanag ng mahaba kahit wala nang kinalaman pa. Pero the fact na puro ka the fact, talagang papaniwalaan ka. Ano hindi? Hindi! Napareact si Big Boy, kitang-kita sa muka. Tawag dyan, recoil, yung pistol na uga. Ato, magkaibigan, pero wala munang peace. Peace parang tawagan dito sa aming bayan. Sa gitna ng laban, walang peace. Peace, sinantabi yung kapayapaan. Oo, walang peace.
Peace, kakainin ng buo parang sakit mong katakawan. Ngayon nila mo ng malinis, kaya alam nyong wala ng peace kapag simot na yung kalaban. Kaya mga hurado, take down notes at paki-finalize. Mas dekalibre aking round sa huling linya i-analyze. Tinadtad ko siya ng butas, iba't ibang anggulo sa kada lines. Kaya panis yung pistol ng tondo, sa mot ng Cavite, ang simbolo ay Armalite. Oo nga. Di ko na masyadong maramdaman si Mot. Pero gusto ko yung tumatak sa akin yung si Mot na yung kalaban. Diba? Double entendre. Double meaning siya. So, pag sabihin mo si Mot na yung kalaban mo, na wala na, naubos na, or si Mot as in, si Mot, si Thomas. So, yun. Di ko maramdaman yung gutom ni Mot dito eh. Wala na yung power. Para sa akin, nawala yung asin. Nawala yung asin ni Mot. Game. Mr. Game! Pansin nyo ba kanina pa ako di nagre-rebat? Pakinggan nyo maibig. Tropa ka to si Mot. Alam yan ang mga nakakakilala sa amin. Madalas niyang pinupuri yung round 3 ko kay Goryo. Lalo na daw yung huling palitan namin. Ang lakas ng round 3 mo doon, kuya! Wasak na wasak yung damdamin. At since na-appreciate mo, ipaparanas ko sa'yo. Total, hindi ka iba sa akin. Babalik tayo sa nakaraan. Naalala mo pa ba si Apex? Si MJ. Hihi! Chinek ko lang, baka hindi na. Pero alam kong mapagmahal tong magulang at ama, so malabo nitong makalimutan yung kapamilya. Kayo, naaalala nyo pa? Logo ng kapamilya, pasok yung linya, ninakaw niya mga repa. Na kesyo magkaiba lang daw ng konsepto, pero magkaiba yung pagletra, o baka naman ninakaw mo yung konsepto at nirecycle yung ideya. Teka, alam natin na nanggaling yun sa Michael Joe versus Ultimate, tama? Lahat ng yan, alam na natin. Pero alam nyo ba na si Ultimate ay established MC ng rap lines? Liga kung saan siya mismo nanggaling. At hindi mo rin pwedeng sabihin na sa Titus yung naganap, paring Mot, paumanhin. Maraming tetestigo na yung sumasalang doon, kayo-kayo lang din. Ano, hindi mo napanood? Nakikita mo ba yung ads nun, Mot? Ganon ka kasinungaling. Nagka-problema na yung prangkisa ng kapamilya, hindi ka pa din umaamin. Tangina mo. Tangina, nagpapapaniwala kayo dito? Kilala nga itong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Yung maganda pa kayang linya na ni-recycle para safe kapag na-mention. Dinamay pa yung GMA at TV5 sa scheme. Akala nyo hindi ko gets yun? Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Paano nyo yung nalusutan? Premeditated rebuttals. Pinaikot niya si Apex na nasabi na daw yun ni Plasma. At ang ending, si Apex pa yung pinagmukha mong gaya-gaya. Kahit sa tibing kuba namin i-replay yung palabas mo, hindi gagana. Wala kaming napanood na kapamilya dun sa Plasma. Tibing kuba, Plasma, pakyo. Wala kaming... Ang husay dumepensa, napunta pa sa iba yung blame A. After that, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate. Yung mga analysts, tinutukan mga galaw niya at gameplay. Naging notable yung rookie nung naistilan yung MJ, motherfucker. Pistol, matagal na. Napaglipasan na yun ng taon. Well, that was your breakout performance, Thomas. Hindi lang yun basta ganun. Yun yung tipong best bars of the year. Ganon kaganda yun at malaking epekto ng linyang ninakaw mo sa kung nasan ka ngayon. Tangina kung tutuusin, ang dami ng bumoses, nagbulag-bulagan lang kayo. Baliktaran ni Notorious, vibrator sa comment section, bars react nila Lip, choke ni Shernan, syempre yung kapamilya, asong ulol ni Romano, extra Diyos ni Sayad, Miss Columbia ni Sak, 12-month scheme ni Rapido kay Lil Sisa. Yung karir nitong Singket, dinaig pa yung Pinas sa China kasi nagbago yung sitwasyon ng dahil sa siyam na linya. Pinas, China, 9 dash line, siyam na linya, ginigera na kita, nakatanga ka pa, putang ina ka.
Ngayon ilakad natin paatras yung mga paa nating malikot. Ganda nun. Creative nun. 9 dash yung sakop ng Pilipinas, di ba? Na inangkin ng China. Ganda nun. Creative. Na pagsama-sama niya yung mga laban ni Mot mula noon, no? Yung mga angulo sa kapamilya, mga kampi niya, something, kinonek sa mga dati ng laban. And then, ang ganda, ang creative. Plus yung TV na Cuba, 'di ba? Kasi yung dati, 'di ba, bulky yung yung mga TV noon na black and white na may antenna na V, tapos may antenna pa sa bubong. Tapos plasma, yung plasma na TV na flat na, medyo flat. So, tapos si plasma na MC na kinonect niya doon. So, ang galing nun. Para sa akin, creative nun. 'Di ba? Inaw na ba sa lahat kung bakit ayaw niya na sa dating Mot? Imbis na pahinog, yung idol nyo pahilaw. 3 ulit bumalik, 3 ulit naligaw. Kasi ngayon ka palang nahiya, nagmature, nagkaprinsipyo ang bitaw at ang kapalit nun paglitaw ng mahina na ikaw. Kaya nga pinakain ko na to nung round 1, di ba? Bilang paalala, kapatid, kung paano ka niligtas ng premeditated mong ribatal sa mga nagtangkang kumalabit. Pero anong silbi kung mabalik mo man lahat ng mga nasabi kong masakit, kung ang katotohanan, kaibigan, ikaw na yung nahihirapang magbalik. Tangina, legacy mo na lang naiwan ang dahilan kung bakit may sabik pa rin na tao. At legacy mo rin ang dahilan kung bakit may mga huradong hirap na hirap kang ipatalo. Pero yung mga performance mo, sapat ng patunay sa tunay mong anyo sa entablado. Ikaw ang kusang nagbigay ng hustisya sa sarili mo, sinarado ko lang yung kaso. Mismo, binuutong event na to para sa'yo. Alam mo yan. Kung bakit tayo nandito at kung bakit sila nandyan, kung bakit hindi pa rin ina-upload yung laban ko kay Poison, ang lupit ng paraan, para pagkatalo ko pa din kay J-Block ang inyong matandaan. Tangina, anuman tulak at buhat ang gawin nila para iangat ka sa laylayan, pagbagsak ang kasunod ng pag-untog mo sa hangganan. Binuo ako para dito, binuo ka lang ng palakpakan, kaya kitang pataubin kahit marami kang sandalan. Ang strong nun. Ang strong nun. Solid yun. Round 1 to 3. Pistolero. Yan. So, dati napanood ko na si Pistolero, no? Lalo na yung laban niya kay Luxuria. Minagrane ako doon. Likod niya doon eh. Pero, ibang, ibang pistolero rin yung pinakita niya dito eh. May gigil, may gutom, may sabik. Pero, iba. Parang may concern, may ganun siyang feeling na binibigay sa akin. At pakaramdam ko pares naman silang nag-matured ni Mot, diba? Kaso nga lang, nag-matured si Mot sa ibang paraan. So yun, ang strong nun, no? Kaya bibigay ko yung round 1, 2, 3 kay Pistolero. Pares silang nag-matured. Kasi yun nga, sabi ko nga na iba yung pag-matured dito ni Mot, diba? Parang ang naging pabaligtad. So, anyways. Pero, at least, proud ako dun sa pag-matured ni Mot na mas pinili niyang maging censored. Ano mo yun? Mas pinili niyang maging umiwas dun sa mga ibang mga salita. Pero, sana mas binigyan niya pa rin ng power at ng diin. Diba? So, tingnan natin sino panalo. Pangil sa Pangil, Bacoor Coliseum, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals kalaban si Lanzetta sa Davao City. Ang boto ng hurado, 5-2, panalo si Mot! Nagigets ko naman na kailangang manalo ni Mot dahil pag natalo siya dito, it means hindi sila maglalaban ni Sixth Threat. Diba? So, 5-2, okay. Pero, syempre, judging nila yun eh, diba? So, pero ako, yun yung mas nakita ko na mas okay yung
malakas yung pinakita ni Pistolero. Though parehas silang nag-matured, pero maganda yung pinakitang laban ni Pistolero dito para sa akin. At gustuhin ko manalo si Mot. Kaso mataas yung expectation ko sa kanya. Marami akong mga ine-expect sa kanya na hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung gigil, yung angas, yung rap skill. Hindi siya nagpakita ng, alam mo yun, ng mga dapat niyang ibigay. Nakampante siya dahil magkaibigan sila ni Pistolero. So, parang friendly battle. Pero, feeling ko deserve ni Pistolero na manalo kay Mot dito. Kasi, dami niyang nilagay na angles. Nagbigay din siya ng social awareness. Tapos, kahit na maraming call out, 'di ba? Inisa-isa niya yung mga laban. Pero, ang ganda nun. Para sa akin, naging creative yung pag-summarize niya ng mga laban ni Mot. At, good job ka dun, brother. Kaya para sa akin, Pistolero for the win sa labanan nila na Pistolero versus Mot. Peace tayo, Mot. Pero mataas expectations ko sa'yo. Hindi mo napasaya ngayon si Madam. Okay lang yan. Good luck na lang sa laban nyo ni Six Thread. Tingnan natin, di ba? Okay, excited na ako sa labanan ni Six Thread at ni Mot. So, ito warm up pa lang to. So, parang hindi naman na warm up. Ako pa rin, si Marikita, ang inyong battle hatolera ng taon. At shoutout pa rin sa mga bago nating subscribers. Shoutout sa mga bago nating kaibigan, sa mga bago nating manunubaybay. Salamat pa rin sa mga suki natin. Hintay lang po tayo sa mga request. At medyo nagkasakit si Madam nitong nakaraang bagyo. Sobrang nabigla kasi dito eh. Kaya, actually, yung weather namin dito, pang pasmado. Mainit sa umaris bilang lalamig sa hapon, sa buong magdamag. Kaya, ganoon. Tapos, nag-uulan-ulan din somehow. Pero, I'm sure na mas malakas dyan. May ibang area dito na baha. Hindi naman sa lugar namin, pero sa iba. Pero yun. Yun, ingat pa rin po tayo. Sana po wala ng bagyo. Yun. Thank you. Thank you pa rin sa lahat. At na-appreciate ko lahat ng comment. Kahit medyo masakit yung iba. Thank you pa din. Alam ko na may mga pinagdadaanan kayo sa buhay na mahirap. Kaya minsan, naghahanap kayo ng way na mailabas yan. At salamat pa din at napili nyo kung paglabasan ng sama ng loob. Pero sana next time, piliin natin maging mabuti. Diba? God bless sa inyo at sa inyong pamilya at sana ay palagi kayong maging healthy. Ay pagpapray ko kayo na makayanan niyo yung mga pagsubok nyo sa buhay. Yun po. At kita-kits tayo sa susunod na video. Okay po? Love, love, love. Peace, peace, peace. Kita-kits. Follow, like, share, subscribe. Yes! Follow, like, share, subscribe. At iniba ko na talaga tuluyan ng kanta ko. Kita-kits.